Bakit tagilid ang buhay mo kapag may karelasyon kang narcissist? It's because ang iyong katawan ay punong-puno ng stress hormone. Ang iyong katawan ay maraming tinatawag na cortisol. Ang iyong katawan ay madaming adrenaline. So, laging naka-emergency mode ang katawan mo. Laging naka-survival mode ang katawan mo. At pagka ganito, apektado ang iyong pag-iisip. Bibigyan ko kayo ng example pagdating sa pag-iisip or mental health. Ikaw ay may asawang narcissist, may misis kang narcissist. 2 beses na o 3 beses nang nagtataksil sa'yo. Ngayon, nalaman mo yung 3 beses na pagtataksil. Pumasok ko ngayon sa trabaho after mong malaman. So, nangyari doon ay na-involve ka sa road rage. Bakit? Kasi mainit ang ulo mo, no? Ikaw ay aburido. So, apektado na ang iyong pag-iisip. So, ngayon, nakipagbarilan ka o nakipagsuntukan ka, nakipag-away ka, napatay ka. So, ngayon, patay ka na. Because of what? Because of the effect of narcissistic relationship to your mood, to your patience, to your anger. Sa madaling salita, apektado yung iyong mahusay at matinong pag-iisip. Kaya alam nyo yung mga nai-involve sa road rage, may mga problema yan sa buhay. Hindi natin alam kung ano yun. Pero malaki ang dinadala ng mga yan problema sa buhay. Kaya yan mga yan ay napapa-road rage. Kasi yan, yung road rage ay reaction yan ng basically ng problema. And one of these problems na tinutukoy natin is narcissistic abuse or narcissistic relationship. See? Anong ending? Patay. Another one, nalaman niya, mister niya, ay meron na namang kabit. No? Hindi na niya kinaya, nagkameroon ng major depressive disorder, pumunta sa tulay, pinaka malalim na ilat ang binagsakan, bato-bato, patay sa suicide. You see? Patay din. Another one, physical health. Lunod na lunod ng stress hormone ng katawan mo dahil lagi kang stress, lunod ng cortisol, lunod ng adrenaline ng katawan mo, naka-survival mode ka, laging mabilis ang tibok ng puso mo dahil yun ang effect niyan. Another one, laging masikip ang daluyan ng dugo mo dahil yun ang effect niyan. Base sa pag-aaral, kapag prolonged exposure sa stress ang katawan natin, lunod na lunod ng cortisol, ng stress hormone, ng adrenaline, laging naka-emergency mode, masikip ang daanan ng dugo, mabilis ang tibok ng puso, gitil na gitil ang tibok ng puso, what will be the outcome? Hypertension. Pag matagal na panahon, anong tawag? Chronic hypertension. Ano ang resulta? Mahihirapan ang puso. Kapag ang puso ay nahihirapan sa matagal na panahon, lumalaki. Ang tawag doon is hypertrophy or cardiomegaly. Anong mangyayari sa puso kapag lumalaki? Dadating ang point na manghihina. Pag nanghina ang puso, heart failure yon. Pwede kang atakihin sa puso, pwedeng tumigil ang iyong pagtibok ng puso o cardiac arrest. Patay o buhay, pwedeng mamatay. Ang ending, patay din. No? Cardiac arrest ang ending. Kaya kita nyo, puro patay ito. Hindi ko kayo tinatakot, nangyayari ito. So prevention is better than cure. Kung kaya nyo pang tumambling ngayon, tumambling na kayo. No? To save your life, to save yourself. Huwag nyo isipin yung mga anak ninyo. Isipin nyo muna yung sarili nyo bago nyo isipin ang inyong mga anak. Dahil darating ang point na makikita ninyo na mas lalong lumala ang situations. So, yun. So, another na magiging problema ninyo kung bakit tagilid dito ang buhay nyo, let's go to your career. Ang sama ng epekto nito sa career nyo. Why? There's no growth and development pagdating sa narcissistic relationship. Dahil sasabutahihin ang iyong growth and development, ang career mo. Sasabutahihin yan. Nababalitaan nyo ba yung mga successful women, successful men, na dahil sa asawa, nasira ang career? Mga successful women, mga independent women na pinatigil sa pagtatrabaho ng kanilang asawa, ng kanilang mister. Na-loss yung misis, nawalan na ng ganang magtrabaho at bumalik sa kanyang trabaho dahil sa abuso. Good or bad? Bad. Wasak ba ang karir? Yes. You see,
Ang daming po pwedeng mangyari. Mga manaka-naka pa lamang yan. And hindi kayo nakakatulog dito na maayos, no? Magkakameron kayo dito na insomnia and poor sleep quality. Why? One of the best na dulot nito na worse ay anxiety. If you are in this relationship, ang taas ng anxiety mo, hindi ka relax. Kaya, hindi magiging maganda ang pagtulog mo. And lagi kang irritable araw-araw dahil ikaw ay puyat. So you cannot live happily sa ganitong situation. There's no joy. There's no contentment and happiness. Why? Kasi there are a lot of problems existing. You can manage this one even though you're in this relationship. Habang kayo ay nandito sa ganitong relationship, you can manage. No? You need to bring back your sleep. You need to relax. You need to manage your stress. Pwede kayong mag-take ng Dr. Daily Ashwagandha plus magnesium twice a day, morning and evening before sleep. Tutulong ito, masusuportahan nito ang inyong katawan at isipan. Relaxation ang dulot nito. Calmness ang dulot nito. Habang kayo ay nandyan sa ganyang relationship. And you know what's the best thing to do? The best thing to do is do not personalize what's happening to you. Lahat ng sasabihin sa iyo mga words, huwag mong personalin. You need to protect yourself. You need to ignore. You need to be like a rock. It's called gray rock method. And then the best thing to do is walk away. Walk away in that relationship or you will experience the excruciating pain of life. Maglalagay ako ng yellow basket dyan or link para ma-check out nyo ang Dr. Daily. This will help you in this kind of situation. Ashwagandha plus magnesium by Dr. Daily. See you in my next content. I hope it helps. Bye for now.